Good day mga kamos, welcome back to our YouTube channel. Narito nga tayong muli sa Bristol 10 Ab Caloocan para ipagpatuloy yung pagbablog sa mga bagong labas na higher CC displacement na motorsiklo coming from Bristol Motorcycles. So nauna na nating i-feature sa YouTube channel natin yung Bristol Cove 450RR Pro na sports bike na pinakabagong motor coming from Bristol. So this time around mga kamos, isusunod naman natin yung isa sa dalawang adventure motorcycles na under Cove series din ni Bristol mga kamos, no? So this one is the all new Bristol Cove 525 na adventure motorcycle, pinakabago rin na labas coming from Bristol Cove. Alamin natin kung ano-ano mga tinataglay na specs at features at kung kayo'y naghahanap pa rin ng adventure motorcycle ngayong taon na to. So marahil itong isang ito magustuhan nyo na. Kaya namang nagpatagalin pa yan, simulan na natin. Okay, so this is the all-new Bristol Cove 525 na adventure motorcycles o isa sa dalawang adventure motorcycles na linabas ngayong taon ni Bristol. This one is 525cc and then yung isa is 800cc displacement. So dito sa Bristol 10 Ab Caloocan, meron dalawang available na unit para sa 525 na Bristol Cove. So itong two-tone color na black and gray na i-review natin maya-maya, and then ito yung isa, yung may touch of light powder blue, gloss powder blue na pairings. Ayan. So, and then meron din siyang gray dito. Ayan. So, dalawa po yung lumapag dito sa Bristol 10 Ab Caloocan as of October 2025. And then ito naman yung sinasabi ko sa inyo na 800cc na adventure motorcycle din. Under Bristol Cove din yan mga kamos, no? So, isusunod din natin yan sa mga susunod na episode ng ating YouTube channel mga kamos. So ngayon lang iunahin lang natin ito, Bristol Cove 525. Medyo may pagkamalaki ang dimensions nitong Bristol Cove 525. Ayan, so para siyang parang mala BMW ang atake nito mga kamos dahil sa itsura niya ito. So parang pinakatuka niya mga kamos na naka-gloss black paint finish na maganda. Ayan. So ito naman yung headlight niya. Ayan, so two portion. By the way, naka-LED na po lahat ng ilaw nito. From headlight, turn signals, daytime running light going to taillight. Dito sa taas na to mga kamos ng headlight niya, meron po yung visor ha. Hindi lang nakakabit. Sa turn signals niya, nakahiwalay nga lang dito. Iiwasan nyo lang na mabali. Meron na siyang built-in crash guard dito. Napakaganda mga kamos at napakatibay ng nilagay na kinabit na built-in crash guard dito. Ang kagandahan dito sa may built-in crash guard mga kamos, hindi na kayo bibili pa ng aftermarket o hindi na kayo magpapakabit pa, magpapasadya. Ayan, dahil meron na siya. And then, pwede na rin siyang kabitan ng, ng mga auxiliary lights. Ayan, so bibili na lang kayo ng pang-clamp dito. Sa front suspension naman niya, naka-oversized din to. Color black paint finish yung outer tube. And meron siyang reflector dito na color orange na round shape. Napakalaki ng diameter ng gulong niya ito sa rim mga kamos. And then yung pinaka-rim niya is color gold. Ayan, so nagbigay premium look dito sa gulong niya. Naka-oversized rayos, ayan. And then by the way, naka-dual hydraulic disc nito sa unahan mga kamos. Naka-Brembo. Take note, naka-Brembo na to mga kamos. Yung pinaka-stock na caliper niya. Brembo, isa sa mga quality pagdating sa mga braking system. Naman sa gilid niya, ayan, so nakalagay dito yung signature logo ni Cove. Ayan. And then dito sa pinaka mismong tangke niya, 525 and then Hyper Adventure. Ito naman yung makina ni Bristol Cove 525. So two-tone color, isang parang titanium silver. And then itong matte black. Pataas yung ground clearance niya. Kaya kung sakaling gagamitin mo ito talaga sa mga adventure rides, sa mga mababato, mabundok, hindi ka mag-aalangan makasasayad yung ilalim ng motorsiklong to. Mataas yung ground clearance niya, and then at the same time, meron na rin siyang built-in skid plate or yung protector dito sa mismong makina. Para kung sakaling bumibiyay ka na sa mga rough road, ayan, so hindi ka mangangamba na baka may tumama mismo sa mismong makina niyan. Kasi meron na siyang built-in skid plate or protector dito na naka-alloy steel na. Ayan, so medyo makapal-kapal yung ginamit or nilagay ni Bristol Cove dito sa 525 na adventure motorcycle. Ayan, so hindi rin siya basta-basta masisira mga kamos, na kasi makapal yung ginamit na protector. Naka-inline 2-cylinder. Ayan, kita niyo naman sa mismong elbow niya. And then pagdating sa tambucho niya, ayan, so napakalaki ng tambucho niya at medyo mahaba-haba siya mga kamos, na.
And then meron siyang heat guard na matte black paint finish dito na plastic type. So naka dual tip yung ano niya, tambucho niya. So maliit lang yung ano niya o taillight niya, pero naka LED na po yan. Yung signals niya sa likuran niya nakahiwalay din. Iiwasan niyo na lang na mabali ito. Meron siyang built-in plate light. Ito naman yung pinaka plate holder niya. Bukod dito sa rear fender niya na maiksi, mga kamos, meron pa siyang built-in tire hugger dito na sasalo ng mga putik sa likuran, mga kamos, kapag bumibiyahan tayo sa mga mapuputik na kalsada. Ayan, so meron siya ditong tire hugger na maliit lang na nakakonekta sa mismong swing arm. Then ito naman yung chain and sprocket ni Bristol Cove 525. Heavy duty rin yung ginamit, no? Makapal din. Ayan, kung makikita nyo, makapal din yung ginamit. And then naka-black paint finish yung pinaka sprocket niya rito sa likuran. And then sa kadena, ayan, so heavy duty rin naman yung nakalagay. Meron siyang built-in chain guard protection sa kadena ng motorsiklong to. Gear shifting pedal niya, may connecting rod dito or pinaka mismong rod dito para dito siya. Ito yung pinaka ano niya, yung assembly para sa gear shifting. Ayan, so isa lang yung tatapakan mo rito, wala kang tatapakan sa likuran. Okay, so proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nito, pinakabagong Bristol Cove 525 Adventure Motorcycle. So sa harapan nito ay gumagamit ng 110 by 80 by 19 inches. Naka-tubeless stud na rin po pala ito, mga kamos, harap at likuran. And then ang ginamit na brand ng gulong ni Bristol Cove dito sa 525 is CST tires. Okay, sa pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito ay naka 150 by 70 by 17 inches naman. Sa grab bar niya na naka 2-in-1 na rin, naka top box bracket na rin siya, mga kamos, na which is installan mo na lang yan ng alloy top box. Sa upuan naman niya, ito 2 portion para sa driver and then para sa passenger. Ayan, so medyo nakaangat nga lang dito sa may bandang passenger, no? Para na siya naka-camel back seat. Right, so to give you an idea lang, mga kamos, kung gaano nga ba kataas itong Bristol Cove 525X na adventure motorcycles coming from Bristol. So sasakyan natin siya. So by the way, I'm 5'9" in height. So titignan natin kung ano yung magiging itsura natin dito sa Bristol Cove 525X, kung abot ba natin siya. Ayan, so currently naka-side stand siya. So sasakyan na natin siya. Alright, so as you can see, mga kamots, nakasakay na tayo sa Bristol Cove 525X. Ayan, so gaya nga na sinabi ko sa inyo, pagdating dito sa driver, medyo nakababa yung upuan niya. Kaya ang tendency, abot natin yung ground floor kapag nakasakay na tayo dito sa adventure motorcycle na ito ni Bristol Cove. Ayan, so again, 5'9" ako. Kahit paano, flat-footed naman yung paa ko sa ground. Siguro pagka from 5'6", 5'7", 5'8", so abot na abot pa din to, mga kamos. Medyo pagdating sa 5'6", medyo tiptoe nga lang ng konti. Ayan, so abot na abot naman natin to. Goods na goods siya for 5'9" rider, of course. And then ito naman yung fuel tank ni Bristol Cove 525 na napakalaki. Ito, pagka magpapagasolina ka, sususian mo lang. So sa manibela naman niya, obviously naka full naked handlebar. And then napakaganda rin ng kulay, naka matte silver. Ayan, alloy grab bar na po yan, alloy handlebar na po yan, mga kamos, na. And then dito sa telescopic port niya, sa pinakadulo ng telescopic port niya, sa taas, ayan, so ganun din yung kulay. Sa mga buttons and switches naman tayo, so dito sa left side meron tayong built-in passing light dito. And then itong mga additional button na to para dito sa TFT display niya. By the way, mga kamos, ayon kay Bristol Motorcycles, itong pinakabagong Bristol Cove 525 na adventure motorcycles ay may dalawang mode kayong pagpipilian. Isang eco mode at isang sports mode. Pagka inactivate mo daw, in-engage mo daw sa sports mode itong Bristol Cove 525, bahagya madadagdagan yung power nito. So may additional power din siya. Para kagaya din sa Bristol Cove na 450RR Pro, na kapag ka in-engage mo yung turbo mode, so madadagdagan din ng power itong sports bike na to. So ganun din dito sa adventure motorcycle na Cove 525. Dito naman sa right side, nandito lang yung nag-iisang electric push starter na dito na rin nakalagay or nakapwesto yung engine kill switch niya. So 2-in-1 na rin itong switch niya, mga kamads, na turn signals, switch left and right, busina, and then meron na rin siyang built-in hazard. Okay, so pagdating naman sa hand grip niya, premium din yung ginamit ni Bristol. Ang kagandahan dito, mga kamos, ito pinaka hand grip niya, meron na daw tong heated features or yung features na kapag nasa malamig tayong lugar, mga kamos, pwede nating painitin itong handle grip niya para mas lalong komportable yung hawak natin dito.
Kung makikita nyo, meron siyang wire dito na nakakonekta mismo dito sa pinaka hand grip niya. Ibig sabihin, ito yung wire na nagpapainit dito sa hand grip niya, na which is magbibigay sa atin ng more comfortable rides, lalong-lalo na kapag bumibiyahe na tayo sa mga malalamig na klima na lugar dito sa Pilipinas tulad ng Baguio, ayan, Tagaytay. So, hindi lalamigin or hindi maninigas yung kamay natin kasi meron na siyang heated features dito sa hand grip niya. Na isa sa mga pinagmamalaki ngayon ni Bristol Cove dito sa 525X na adventure motorcycle. Sa levers, matte silver paint finish. Meron na siyang built-in na lever guard dito na plastic type na nakakonekta dito sa bar end and then dito mismo sa dulo ng lever niya. What we have here is a full TFT display na, mga kamos, no? Parang kasi laki lang siya ng cellphone, no? Kita ko na lang sa inyo, mga kamos, yung sample display nito para lang may idea kayo kung anong itsura ng instrument panel nito. Binang instrument panel niya, meron na siyang built-in power socket. Ayan, so na hindi rin nagpahuli sa ganitong features itong motorsiklong ito. Ayan, so dito sasaksakan mo siya ng adapter and then meron ka ng pan charge dito. Ang kagandahan pa dito sa kabila, meron din, ayan, kung makikita nyo sa kabila, sa right side, na naka USB ready na. So ibig sabihin, kapag ka naglagay ka ng adapter dito ng pang charge, so bali dalawang gadget na kagad yung may charge mo rito. Para sa driver, of course, and then para sa back ride mo. So dalawang cellphone na kagad yung ma-charge mo rito sa adventure motorcycle na ito ni Bristol Cove. Hindi ka na rin mangangamba na baka malobat yung mga cellphone ninyo habang nagmamapa kayo. Dahil meron na rin siyang pang-charge ng cellphone. So yan po yung looks and appearance itong pinakabagong Bristol Cove 525 adventure motorcycles. Kaya naman alamin na natin ang iba pang engine specs at features na tinataglay nitong motorsiklong ito coming from Bristol. Ang pinakabagong adventure motorcycle na ito mula kay Bristol Cove ay mayroong 494cc engine displacement, 4-stroke, naka-dual cylinder, naka-dual overhead cam with 8 bulbs. Taglay naman ito ang max power na aabot sa 53 HP at 8,500 RPM habang kanyang max torque ay 48 Nm at 7,000 RPM. Para sa kanyang fuel system, naka-electronic fuel injected na rin po ang motor na ito na kayang magkarga ng 20 liters ng gasolina. And as for the cooling system, naka-liquid cooled na rin po ang isang ito. For the starting system, pinapagana lang po ito ng electric push starter. At dahil adventure type motorcycle, gumagamit ito ng chain and sprocket pagdating sa kanyang driving system. For the transmission, meron itong hanggang 6-speed na naka-full manual clutch system. For the suspension, sa harapan ito po ay naka-oversized inverted fork at naka-centered monoshock naman pagdating sa likuran. For the braking system, sa harapan equip po ito ng dual hydraulic disc at naka-single hydraulic disc naman pagdating sa likuran, na ayon kay Bristol ay equipped na rin ng dual channel ABS na bagay kapag gamit mo na itong motorsiklong ito sa mga adventure at thrill rides. And as I mentioned earlier, meron kang ang dalawang modes na pagpipilian dito sa motorsiklong ito. Yan ay ang Eco mode at ang Sports mode, na ayon kay Bristol Motorcycles, ang Eco mode ay kung gagamitin mo itong motorsiklo na ito sa mga city drives o pang daily lang, makakatipid ka ng bahagya sa pagkonsumo ng gasolina, habang ang sports modes naman ay kapag ito'y in-engage mo, asahan mong madadagdagan ng bahagya ang power ng motorsiklong ito. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,197mm, overall width na 930mm at overall height na 1,465mm. Meron naman itong seat height na 820mm at meron namang mataas-taas na ground clearance with a 210mm na hindi ka mangangamba sa mga nagtataasang humps sa mga kalsada, at meron naman itong kabuang bigat na 215 kg. Yan ang engine specs at iba pang features itong pinakabagong Bristol Cove 525X. Kaya naman alamin na natin ng cash price at installment price ito dito sa Bristol Motorcycles 10 Up Caloocan as of October 2025. So proceed tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong Bristol Cove 525X. Magkano nga ba ito dito sa Bristol Motorcycles 10 Up Caloocan as of October 2025? Para po sa cash price niya, mga mos, sa SRP price, ito po yung nagkakalaga ng 398,800 pesos. Pero again, dito sa Bristol 10 Up Caloocan, nagbibigay sila ng malaki-laking discount. Kapag kinuha nyo ito on the spot ng cash, so magle-less ito ng 20,000, mga mos, no? So bali magiging 378,800 pesos na lang po siya. Less 20,000 kaagad siya, mga mos, kapag kinuha nyo siya on the spot
dito sa Bristol 10 Ab Caloocan. Available na rin daw itong kunin sa installment ayon kay Bristol 10 Ab Caloocan. So, ang pinaka-overall down payment nyo rito, mga kamos, is at 124,303 pesos. Pero kagandahan dito, mga kamos, kapag doon sa down payment niya, meron ding less na 20,000. So, discount na 20,000 din sa down payment niya. So, bali, ang may da-down nyo na lang dito is 104,303 pesos. Ayan, so yan po yung promo nila dito sa Bristol Cove 525X na adventure motorcycles as of October 2025. Para naman sa monthly amortization sa 12 months, 32,967 pesos. 24 months, 18,877 pesos. And then 36 months or 3 years, 14,445 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Bristol Cove 525X. So kung nagustuhan nyo itong motorsiklong ito at gusto nyo magkaroon ng ganitong adventure motorcycle, so message na kayo sa Facebook page ni Bristol 10 Ab Caloocan. So as of October 2025, meron dalawang stocks dito na pinakita ko sa inyo kanina. Two-tone color na gray and black, and then yung isa yung powder blue na may gray. Ayan, so yan po yung dalawang units na lumapag dito sa Bristol 10 Ab Caloocan. Ayan, so bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko ulit magpasalamat of course kay Sir Eugene na branch manager ng Bristol 10 Ab Caloocan, kay Sir Jay, and then kay Sir Adrian na nag-assist sa atin para i-review itong pinakabagong Bristol Cove 525X adventure motorcycle. So abangan nyo naman yung susunod na motorcycle vlogs natin, mga kamos, dito sa Bristol 10 Ab Caloocan, dahil ipipicture naman natin yung huli sa Cove series na nilabas ni Bristol, yung Bristol Cove 800 naman na adventure motorcycles din na pinakita ko sa inyo kanina. So stay safe, ride safe always.